Patuloy na hinihintay ang pagdating ng taga-Philippine Coast Guard sa Tanza at Rosario, Cavite kasunod ng oil spill doon. Nagresulta nga raw ito ng fish kill at pagkaka-ospital ng ilang residente sa lugar. Nauna nang nagsagawa ng oil sample ang mga taga-Coast Guard at dinala na sa Maynila upang inspeksyonin. May live report si Bam Alegre. Bam? Maris, magandang umaga. As of 6 a.m., patuloy na nga na iniimbestigahan ng Philippine Coast Guard yung mga dalampasigan ng Rosario at Tanza, Cavite para tignan kung gaano ka ba katindi yung pinsala na iniwan ng oil spill. Matapos nga magkaroon ng ulat na naging kulay pula yung dagat na nagresulta sa fish kill at sa ilang mga residente na dinala sa ospital. Narito ang report. Dahil sa inaasahang tindi ng pinsalang dala ng oil spill sa karagatan sa bayan ng Tanza at dito sa Rosario, Cavite, kumuha na ng oil sample ang mga taga-Philippine Coast Guard pasado 1:00 ng madaling araw kanina. 10 sample ang lahat ng ito, kabilang ang 2 bote galing sa Petron, isang control variable na mula sa shoreline at ang iba'y galing sa mga tangke ng MT Makisig. Agad itong dinala sa laboratory ng Coast Guard sa Maynila para sa pagsusuri. Pakay ng lab test na alamin kung magtutugma ang nakuha sa shoreline at ang mga nakuha galing sa mga tangke. Sa pamamagitan daw nito, posibleng malaman kung saan nagmula ang spill. Bago kasi mag-unload ng mga langis yung barko, kumukuha sila ng mga sample na katulad nito na binibigyan nila sa Petron para i-analyze din. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Petron na may naobserbahang nakalutang na langis malapit sa MT Makisig ng pag-aari raw ng kanilang third-party contractor matapos magdiskarga ng diesel sa kanilang terminal sa Cavite. Nag-deploy na rin daw sila ng response team at nag-abiso sa lokal na pamahalaan at sa Coast Guard. Pinasuri na rin daw nila ang pipeline nila sa lugar at wala raw itong tagas. Itinanggi na rin daw sa Coast Guard ng barko nagdiskarga ng langis na sa kanila galing ang pagtagas. Nababahala naman ang ilang residente lalo na ang mga mangingisda na tiyak maapektuhan ng oil spill. Yung mga alimasag, hindi na halos mabili, gawa ng may langis nga eh. Piktado rin dahil wala nang bumibili ng isda eh. Dahil nga dyan sa ano na yan, sa oil spill na yan. At saka isa pa yung mga tao na hihilo pag nasingaw ng krudo. Maris, ngayong umaga makasama natin si Rosario Mayor Nonong Rica Frente para magbigay ng konting insights dito sa issue na to. Sir, ito pong nagkaroon ng oil spill sa lugar ninyo. Ano po ba next na hakbang ng lokal na pamahalaan? May balak po ba kayong i-assess dito po? Ngayong umaga mag-declare kami ng state of calamity para sa gayon ay makapag-release tayo ng calamity funds kasi higit pa sa 10 bagyo itong inabot namin dito eh. Kasi yung apekto sa ating mga kababayan lalo sa kanilang pangkabuhayan masyadong devastating. So, yung aming calamity fund siguro gagamitin namin muna sa cash for work para yung mga mare-recover ng mga diesel dito na binibenta natin mga kababayan, hindi naman magkaroon ng sunog pa dito. So, ang pamahalang bayan mag-intervene na para kami na magiging buying station dito at papalta namin ng bigas at mga dilata. Kung mare-recover, nalilinis ang karagatan, nagkakaroon pa sila ng pangkabuhayan pansamantala. Okay. Yun nga Maris, dahil nga nagkaroon ng mga diesel sa dagat, yung iba't ibang mga residente, iba't ibang diskarte sa paghakot ng diesel at parang walang hazard i-organize daw ng lokal na pamahalaan na ipunin daw yung may ipon na diesel na yan. Maris, may katanungan ka ba ngayon? Bam, meron bang ibinigay na time frame kung hanggang kailan kailangan tukuyin yung sanhi nitong yung pinagtatagasan o yung pinagmumula nitong diesel na to? Kasi syempre nakakabahala na hindi malaman kung saan nanggaling yan. Tama yun. Yung Coast Guard, yung station commander ng Coast Guard ngayon, kasama yung mga local divers natin tsaka yung Petron surveyors, sisisi sila ngayong umaga. Kasi inabot na ng gabi-kagabi, hindi sila makapagsisid. At malalaman siguro within the day kung ano exact cause nung pinagmulan nitong diesel spill neto. At malalaman natin kasi nagtatanggihan sila eh. So, malalaman natin kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Mayor, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng pagtagas ng diesel dyan sa inyong lugar? Tama ito, yung pangalawa na eh. 3 years ago, exactly August din 2010. Nagkaroon ng oil spill dito. Kaya lang, noong 2010, contained lang. Isang lugar lang tsaka noon, bunker fuel, medyo malapot eh. So, medyo madali na paikutan ng boom. Ngayon kasi, ang bilis na kumalat sa 9 barangays natin eh. Kasi diesel, lumulutang siya eh. So, madali nag-spread eh. Hindi na natin makontain ng boom. So, pinakamagaling dito, malinis natin, maagad yung diesel,
at ma-determine natin kung saan talaga nagmula itong diesel spill nito. Alright. Mayor, kailangan bang isuspend muna yung pangingisda ng mga residente dyan? Dahil nga, syempre nakakabahala naman kung yung mga isdang makukuha nila nahalunan dyan sa diesel, ano? So, hindi naman self-imposed na kasi kaya lumawat sila kaya hindi. Pagdating dito sa fishport, kagaya ng mga alimasa ngayong umaga lang, nangangamoy gasolina, so halos hindi mabili Oo nga so, po. hindi na kailangan mag-declare ng total ban At kung sakasakali, i-declare ng ating health officer na talaga makapekto na sa kalusugan natin mga kababayan, hindi lang sa Rosario, mapipilitan tayo na siguro wag munang gawing fishing grounds itong municipal waters ng Rosario. Alright, maraming salamat po, Mayor Rica Frente, at patuloy Thank kaming you rin, makikibalita sa inyo dyan. At maraming salamat din sa ating kasamang si Bam Alegre.